Muli na naman tayong magkakasama-sama sa ating pag-aaral dito sa programang ito, sa Oras ng Pag-aaral. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay, malugod po namin kayong binabati, mainit na pagbati sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama para sa ilang mga minuto ng pag-aaral. Kasama natin siyempre si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagturo sa Manila Adventist College at tagapagpaliwanag dito sa ating programa. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti po, Pastor. Ang Diyos ay patuloy tayong pinasasagana at ako'y naniniwala na ang ating pag-aaral sa araw na ito ay magiging isang pagpapala sa bawat isa sa amin. Nais ko pong tanging-tanging batiin ang ating mga kapatid doon sa Santa Maria, Bulacan. Yung pong Paladin Association na gumagawa ngayon ng dalawang malalaking kapilya sa pamamagitan ng kanilang mga donasyon at mga pag-aambagan. Ako po'y nagagalak na kayo'y sumusubaybay sa aming programa at kayo'y sumusuporta sa lahat ng aming mga pangangailangan sa programang ito. Ako rin ay naroon sa Calaca, Batangas noong nakaraang Sabado at sila'y natutuwa na tayo ay nasusubaybayan sa ating ginagawang pag-aaral, pati yung mga katrabaho nila sa opisina. So binabati ko po rin ang mga kapatid doon sa Calaca, Batangas. Ngayon, Pastor, tayo nasa Lesson 6 na ng ating pag-aaral at talaga namang ito ay napakagandang pag-aaral. Subalit, kailangan uli natin ang patnubay ng ating Panginoon. Pastor, pwede po ba kayong manguna sa panalangin? Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa sandaling ito, unang-una sa lahat, ay nais naming bigyan niyo kami ng kapangyarihan at ng pangunawa na ang inyong salita ay magiging buhay at magiging makapangyarihang instrumento upang baguhin ang aming pananaw, ang aming buhay at ang aming mga pilosopisiya sa bawat araw. Ingatan po ninyo kami na huwag magkasala. Sa pagpapahayag ng inyong salita, maabot ang mga taong nangangailangan ng pabalita ng kaligtasan. Masumpungan namin na kami gumagawa ng inyong banal na kalooban. Pahintulutan ninyo na makaulayaw namin ang banal na Espiritu sa aming pag-aaral sa araw na ito. Makasumpong nawa kami ng kapayapaan at ang aming mga katanungan ay magkaroon ng mga katugunan mula sa inyong salita na maghahanda sa amin sa inyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda ng ating susing talata sa ating aralin at ito ay masusumpungan sa Kapitulo 15, talatang 1-2 ng sulat ni San Lucas. Ang sabi po dito, nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng bis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga paresyo at gayon din ang mga iskriba ay nangagbubulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Sa ating pong pag-aaral, ay ipapaliwanag natin ang tungkol sa pagiging Jesus ng ating Panginoong Hesus para sa isang tao. Alamin natin ang mga aspeto ng paraan ng ministry ni Jesus at paano ang iglesia may sasakabuhayan ang kanyang ministry. So, Pastor Ilioma, marahil dapat muna nating maipaliwanag sa ating mga taga-subaybay ang tungkol sa pagiging Jesus ng ating Panginoong Hesus para sa isang tao. Ayan, napakaganda noong concept na yon. Pero bago ko tuluyang sagutin ang katanungan, Pastor, ay nais kong balikan yung ating susing talata. Sapagkat sa aking pagtuturo ay lagi kong idinidiin at sa aking sa pagdadalaw sa mga iglesia na ating bigyang pansin ang susing talata at kung maaari ay ito ay ating ikabesa o maging bahagi ng ating memory ang mga ito sapagkat mahalaga ang talatang ito. Pinapakita ng talatang ito, Pastor, na ang ating Panginoong Hesus ay nakisama sa mga taong mga makasalanan. Opo. Ayan. Yun yung focus ng ating leksyon ngayong linggo. Yung siya'y nakisama sa mga tao na makasalanan at siya'y nakihalubilo sa kanilang kalagitnaan. Ngayon, pumunta tayo doon sa tanong mo, Pastor, na ano ang ibig sabihin na ang Kristyanismo ay pagiging Jesus, saan? Sa mga tao. Sa mga tao. Ayan. So, mga kapatid,
ang pagiging Kristiyano ay mahalaga na dapat nating maunawaan, dala-dala natin yung likas dapat ng ating Panginoong Yesus sa pakikisalubilo sa mga taong nasa ating kapaligiran. Dapat, naalala ko meron akong kwentong na basa, Pastor. At ito yung kwento na meron daw yung isang officer natin sa General Conference ay dumalaw doon sa India. At napansin niya ang dalawang mga babae na tagasunod ni Mother Teresa. At ito'y kanyang sinundan kasi siya isang editor at gusto niyang sumulat ng isang observation, isang tagpo. At napansin niya na yung mga babaeng yaon ay nagdadrive ng kanilang vehicle doon sa magulo at maduming mga lansangan sa Calcutta doon sa India. At tumigil doon sa pagdadrive. Sinusundan niya ito. At pagkatapos noon ay tiningnan niya, pinagmamasdan niya kung anong gagawin nila. Nakita niya na pumunta sila doon sa isang nakahandusay sa lansangan na namamalimos na maduming-madumi at mahinang-mahina. Ang kanilang ginawa, isinakay doon sa kanilang sasakyan. Ang ginawa nitong ating isang leader na ito ay sinundan yung tagpong iyon. At nakita niya na dinala ito doon sa isang bahay na pag-aari noong Mother Teresa at ng mga madre. At doon ay kanilang nilinisan yung tao, kanilang pinakain at binigyan ng damit at kung maaari ay mag-stay siya doon. Ang ating leader na ito ay lumapit doon sa dalawang babaeng iyon. At ang tanong niya, bakit mo ginawa iyon doon sa taong iyon? At bakit ninyo ginagawa doon sa mga mahirap na mga taong nasa paligid? Alam niyo ang katugunan ng dalawa? Sapagkat inatasan kami ni Jesus na samantalang siya'y wala, gagampanan namin yung kanyang dapat gawin samantalang kami narito sa lupa. Di ba napakaganda, Pastor? Na samantalang ang Kristo'y naroong naghahanda ng ating kalalagyan sa langit na bayan, yung tungkuling dapat niyang gampanan sa mga mahihirap, sa mga maralita, dito sa lupa, sino ang dapat gumampan? Kayo at ako. Ito yung pagiging Kristo sa mga tao o sa sino man na nasa ating kapaligiran, Pastor. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit kinikilala natin na tanging ang paraan lang ng ating Panginoong Hesukristo, doon tayo magtatagumpay para sa pag-abot sa mga tao. Ngayon, tingnan po natin, ano ba yung comparison o yung paghahambing dito sa sulat nitong propetisa na si Ellen G. White at nung Matthew 9:35 at 36. Paano sila nagkakatulad? Ayan, unahin natin yung talata, Pastor. Mateo Kapitulo 9, ang talata ay 35 at 36. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat ang makita niyang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa, idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Yesus, Pastor. At yung summary ng kanyang ginagawa na siya ay nangangaral, babalikan natin yung ministeryo niya, nagtuturo at nagpapagaling. At hindi lang yun, ang sabi dito ay sapagkat pawang nangangahapis at nangakalat ang mga tao at siya'y nahabag sa kanila. Narito yung mga prinsipyong dapat nating pansinin. Unang-una, mapapansin natin na nakita ni Jesus yung pangangailangan niya. Siya'y nakisalamuha sa kanila. No, bagamat hindi directly na pinagsunod-sunod ito dito sa talatang ito. Ito naman, kung iahambing natin, ang ginawa rin ng ating Panginoon sa description ni Ellen White na manunulat at magaling na mensahero ng Panginoon sa ating iglesia. Doon sa Ministry of Healing, Pastor. Pahina 143. Gusto kong ating itagalog. Siguro babasahin ko sa English, ikaw naman ang magtagalog. Ang sabi ay, Christ method alone. Ang paraan lang ni Kristo ang magbibigay ng tagumpay True success in reaching the people. sa pag-abot sa tao. Ayan.
So, kaninong paraan lamang, Pastor? Ang sa atin lamang paraan ng Panginoong Hesukristo. Yun lang ang pwedeng magbigay ng tagumpay. So, hindi yung paraan natin, kundi yung paraan ni Kristo. Yun ang i-highlight kasi natin sa lesson ngayon hanggang sa mga susunod pang mga leksyon. Ano yung mga paraan, pamamaraan ng ating Panginoong Hesus para abutin Ang mga tao. yung mga tao. Yan, ang sabi rito ay meron pong 5 steps na ito rin yung binabanggit doon sa Mateo Kapitulo 9. Ano yung una? Ang sabi, Pastor, ang ang tagapagligtas ay nakisalamuha sa mga tao bilang isa na nagnanasa ng kanilang kabutihan. Oh, so, siya ay nakisalamuha, mingled with them. Yan. So, basic yon. Anong una? Nakisalamuha siya, nakisama siya, tumahan siya, nakikain siya. Kaya nga doon sa susing talata kanina ay sinasaway siya ng mga Pariseo. Bakit itong guro ninyo ay nakikikain, nakikiinom, at nakikisalamuha sa mga makasalanan? Alam ba ninyong merong tala sa Biblia, Pastor, na sinasadyang tanggalin sa manuscript ng Bible? At yun ay ang John chapter 8, 1 to 11. Ayan. Kaya pagka nagbabasa kayo ng inyong mga Bible, merong mga Bible na very honest, na ang sabi daw sa mga original ng mga manuscript, tinatanggal ang talang yon. Ano yung talang yon? Yung nakisama si Jesus at ipinagtanggol niya yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung babatuhin. Si Mary Magdalene. Di ba? Si Maria Magdalena. Tinatanggal nila yun kasi nakakahiya daw. Natagpo na ang founder ng Christianity ay nakikisama sa isang babaeng patutot at ipinagtatanggol yun. Pero, napansin ninyo, yung tagpong yon, Pastor, yung John 8, ay nagpapakita na siya ay tagapagligtas. Ha? Hindi siya kung sino lang, kundi Savior mingling with sinners. Ang tagapagligtas na nakisama sa mga tao na ang gusto niya, mapabuti sila, hindi para mapasama. Ikalawa, Pastor, naroon yung sinabi doon na He showed His sympathy for them. Ipinakita niya ang kanyang awa, simpatya, o yung kanyang malasakit sa mga taong iyaon. Okay. At ikatlo, ang sabi doon, He ministered to their what? To their needs. Kaniyang tinugunan ang kanilang mga pangangailangan. At ikaapat, pinagsama niya yung una, yung ikalawa, at ang ikatlo. At ang sabi niya, He won their what? Yeah. Kumpiyansa. Yung pagtitiwala nila, yun ang kanyang unang kinuha. Now, tatandaan natin, Pastor, pag ang tao walang tiwala sa atin, hindi mo pwedeng bigyan ng Bible study yan. O pwede siguro panlabas na makikinig yan. Pero sa totoo, sino ba itong pupunta-punta at dumadalaw sa amin? Pero pag kaibigan mo yan, pagka naka-establish ka na ng relationship na tama sa kanya, pwede ka nang pumasok sa bahay niya, hindi ka na kakatok-katok pa, kung ano-ano pang mga pasakaling introduction, kilala ka niya na, may tiwala na siya sa iyo. At yung panghuli, Pastor, hindi po inuuna na tawagin mo siya na sumunod at maging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Yung pong follow me dito ay hindi follower natin. Baka mamaya ay follower natin ang labas noong mga tinulungan natin. Hindi, magiging follower ng ating Panginoong Hesus yung mga taong iyon. Ito yung paraan o pamamaraan ng ating Panginoong Hesus kung paano niya inabot ang mga tao nang siya'y narito sa balat ng lupa. Kaya ngayon ang isang dahilan kung bakit dapat nating bantayan na sa ginagawa nating pagtulong ng kabutihan sa mga tao, sa halip na sila'y maging tagasunod kay Kristo, kundi nagiging disipulo natin. Ayun, mahirap yun, Pastor. Kasi hindi natin sila kayang iligtas at wala tayong langit na pagdadalahan sa kanila. Ay, mahirap yung, Pastor. Pag sumunod sila sa atin, ay madali silang madidiscourage. Pag nagkamali ka o natisod ka o nagkaroon ka ng malaking kasalanan, nakasiraan sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. Kaya dapat ang mga tao, ang focus ay introduce natin sila sa Panginoon. Yan. So nakita po natin dito ang isang buong modelo ng Ebanghelyo. Yung paraan ng ating Panginoong Hesukristo, ito ho ay at atin hong gawing gabay upang sa ganoon maging matagumpay ang pagdadala natin ng Ebanghelyo sa mga tao. So sundan ho natin. Dahil kung ang ating sariling paraan ang gagamitin natin, ay siguro
may magiging maganda ring bunga, pero hindi tayo magtatagumpay. So, tunay na tagumpay. Hindi Tunay lang na success, tagumpay. kundi tunay, true success. Oo. Sabi sa ating leksyon, Pastor. Okay? Okay. Ngayon, sinabi po natin dito kung paanong binuksan niya yung sistema ng magkakaugnay. Yung si Kristo, yung ating Panginoong Hesus, ay nakisalamuha sa mga tao. Paano inilalarawan ng Biblia tungkol sa anak ng Diyos na nakisalamuha sa mga tao? Ayan, napakaganda, Pastor. Balikan natin ang tala ni Apostol Mateo sa Kapitulo 1. Ang talata ay 22 at 23. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Pastor, narito ang isang talata na marahil ay dapat kinakailangang maunawaan nating mabuti sapagkat ito'y katuparan again ng isang hula sa Lumang Tipan, sa aklat ng Isaiah, na tatawagin ang ipapanganak ng isang berhin na Emmanuel. Now, ang Emmanuel ay pangalan na ang ibig sabihin ay sumasa atin ang Diyos. Sa English ay God dwelt with us. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nakitahan sa kalagitnaan. Narito yung prinsipyo na ating tinatalakay, Pastor, na paano isinalarawan ng Biblia ang Panginoong Hesus na nakisalamuha sa mga tao. Paano siya? Una, ipinanganak siya sa kalagitnaan ng mga taong mga makasalanan. At tinawag siya na Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay, kung sasabihin natin sa literal, nagtayo ng tent. Yan, that's the meaning of the word Emmanuel. God pitched His tent with us. Siya ay nakipag-camping sa atin. Napakaganda ng concept na yon. Yan. Temporarily. Kasi pag nag-camping ka, hindi naman forever na nandun ka na sa campsite. Panandaliang nakipag-camping. Yung kinuha niya, yung tent doon ay yung tolda, yung kanyang pagiging laman. Ito yung malalim na concept nito, Pastor, yung pangalang Emmanuel. Kaya, paano nakisalamuha? Una, kinuha niya yung katatayuan ng tao na may laman at dugo. Ayan. So, ito yung sinasabi doon. Now, sa Juan 1:14, Pastor, dinagdagan ito ng concept na isinulat ni Apostol Juan dito sa unang bahagi ng kanyang aklat. Juan 1, ang talata ay 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan, nagkatawang tao. Ayan. So malinaw, Pastor, paano siya nakisalamuha sa mga tao? Nakitulad siya sa mga tao. Nagkatawang tao nga siya eh. Anong ibig sabihin? Naranasan niya yung ipanganak. Naranasan niya yung natuli. Naranasan niya yung tumangis, naranasan niyang magutom at mauhaw, naranasan niya ang maulila at mawala ng kaibigan. Lahat ito naranasan niya, Pastor. Bahagi nung pagpapakita na siya ay nakisalamuha. Hindi lang yung concept dito na nakisalamuha na pumunta siya sa Nazaret at nando sa crowd. Hindi. Ang concept dito ay nanaog, nagkatawang tao, nakibahagi sa karanasan ng bawat tao. Kumain kasama nila. Kaya may mga tagpo na kumain siya ng isda kasama ng mga alagad at ng mga tao. Pinarami ang mga tinapay at ang mga isda. Ibinamahagi sa iba na walang makain. Ito ang ating Panginoong Hesus nang siya'y kumuha siya ng lugar na makisama sa atin. Yeah. So napakaliwanag na ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at naglingkod upang tumahan sa atin. So sa makatuwid, nang siya'y nanahan sa atin, paano natin ngayon ibabahagi o ipapaliwanag itong tinatawag na holistikong ministry ng ating Panginoong Hesus ng pagkakatawang tao. Ayan, holistic. Ayan, holistic. Pag sinabi nating holistic, Pastor, kabuuan ng magkatawang taong ating Panginoong Hesus. Binubuo yun ng apat na bahagi. Sa Lucas 2:52, Pastor. Ito yung kabuuan noong pagkatao ng ating Panginoong Hesus. At
lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Yung kanyang pagkakatawang tao, kasi ang term ay holistic incarnational ministry. Ayan. So, yung Kompleto. pagkatao niya ay kabuuan. Naroon yung una, pangangatawan, physical. Pangangatawan. Okay? Sumunod doon ay yung kanyang karunungan, wisdom. Pagkatapos, pagbibigay lugod sa Diyos, spiritual, at sa mga tao, social. So, holistic. Okay? So, meron siyang physical. So, Mental. pagka tayo ay pumunta tayo, Pastor, physically, makiparticipate, pupunta tayo, hindi yung, kasi kung minsan meron yung, ako'y magdo-donate na lang. Kayo na lang ang pumunta. Hindi eh. In the ministry, kinakailangan mayroon tayong actual participation. Mamimigay, magdadalaw, dadalaw sa mga may sakit. Ay hindi pwedeng proxy, kayo na lang. Oo. Ayan. Tapos, dapat kasama din yung mental. Iniisip natin yung nandun tayo. Kung minsan ay, oo nga, nandun nga tayo physically, pero ang iniisip natin ay yung social mamaya. Ay, meron pala kaming party bukas. Wala tayo. Wala yung isip natin doon. Wala yung nakatuon na ano yung ating mga gagawin. So, pinagplaplanuhan. Iniisip yung gagawin na pag-meet ng needs ng mga tao. Yan. Spiritually, ipinapanalangin yung mga tao. Ano pa? Tapos yung panghuli, sosyal. Ay, makikisalamuha tayo. Hindi yung, alam niyo kung minsan pinakaayaw ko yung ako'y dadalaw sa kapilya na sasabihin nila, Pastor, doon ho kayo sa loob, doon kayo kakain, merong special doon. Ayan yun na special. I appreciate yung ginagawa ng mga kapatid, Pastor. Yan. Kasi baka naman tayo maka-open na pinaghandaan tayo. Hindi. Pero ang punto ay, when we go and serve, makisalamuha tayo sa fellowship. Makikain tayong kasama ng mga kapatid. Kasi yung iba ay, ayaw naman, pagod na si Pastor, doon na lang tayo sa sulok. Marami nga namang nakikigulo pa. Pero ang ating Panginoong Hesus na narito siya. Naroon kasama nila, nakikain siyang kasama ng mga dukha, kasama ng mga maralita. May mga mayayaman din siyang kinasama. Kaya nga, holistic yung approach na ginamit. Incarnational. Yung pagkakatawang tao ni Jesus, yung buong kabuuan ng kanyang pagkatao, isinama niya nakilahok doon sa paglilingkod na ginawa niya sa mga tao. Yeah, kasi kung titingnan din naman natin, itong background ng kanyang tinunguhan, itong sanlibutan ito huy kinikilala natin na nasaktan at nasira ng kasalanan. Tama yun, Pastor. So kaya yung binabanggit natin kanina na kumpleto o nariyan lahat, yung wala ka namang ma-question sa kanyang physical, mental, social, and spiritual. Ito ho din kaya yung dahilan na kailangan natin upang sa ganoon yung mga tao na naapektuhan ng kasalanan ay magawa din naman natin na matugunan yung kanilang pangailangang physical, mental, spiritual, at social. Tama yun, Pastor. Kinakailangan tayo din, yung kabuuan din natin. Hindi lamang tayo naglilingkod na physical, kundi ibubuhos natin kasama yung ating, hindi nga pati financial kasama di ba? Kasama lahat yan. Holistic. Pag pagkasi dumalaw ka sa may sakit at nakakaiyak yung kanyang kwento, ikaw ba hindi natatats? Hindi ka ba na-affection emotionally? Apektado ka. Hindi ka naman pupunta lang doon na wala kang dala. So, materially, meron kang dala. Physically, nandoon ka. At gumugol ka ng time. So, kabuuan ng ating pagkatao. Iyon ang ini-expect ng Panginoon. Nang siya'y nanaog dito, Pastor, hindi naiwan yung pagka-Diyos niya sa langit. Kasama yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatawang tao. Mingled together, blended together, magkasama na nagministeryo sa pangangailangan ng mga tao. O baka hindi makuha ng ating mga manonood yung salitang kasama ang kanyang pagka-Diyos. Baka isipin nila na kaya naman pala nagagawa ni Jesus sa ganitong mga gawain, ginagamit niya ang kanyang pagka-Diyos. Ayan, hindi po. Kasi hindi mo pwedeng ihiwalay yun Kasama yung kanyang pagka-Diyos dito nung siya nanaog. Pero, hindi po niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Yung talatang nasa Pilipos 2 ay kanyang hinubad. Ang ibig sabihin, emptied himself of his divinity. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi niya ito ginamit. Hindi yung tinanggal niya, kundi hindi niya ito ginamit. Kundi totally, as a human being, nagdepende siya doon sa kapangyarihan ng amang tutulong sa kanya tuwing siya'y hihingi ng saklolo. Kaya nga, ang isang tao na walang problemang physical, social, spiritual, and mental ay magagawa niyang
maglingkod sa iba na tugunan yung suliranin ng mga taong may mga ganoong karamdaman. Yan, Pastor. Oo. Gusto kong idiin yung isang bagay kasi pinoint out mo. Alam mo, pag tayo'y maglilingkod at ikaw mismo ang may pangangailangan doon sa area na yon, spiritual o social, pagka ikaw ay takot makisalubilo sa tao, may Mahirapan problema ka. eh. Oo. Pag ikaw naman ay medyo kulang sa kaalaman, medyo nag-aalangan ka, Oo. hindi ba? Ay, ano bang gagawin ko? Ano ba ang how will I approach people? So mentally, you need to adjust yourself. Kinakailangan isama mo. Yun, pinag-aaralan ito eh. Kagaya ng sabi mo kanina, Pastor, na nagsosurvey tayo, inaalam natin yung kondisyon kasi hindi naman natin nababasa ang mga pangailan. So dapat dinadalaw sila sa tahanan nila. Tinitingnan, ano ba talaga? At babalik tayo sa iglesia, pagplaplanuhan, para holistic yung ating approach. Oho. So, ngayon, ang isa sa napakagandang tingnan din natin sa ating leksyong ito, alam mo yung paglilingkod mo sa mga tao, lalo tigit ang ating Panginoong Hesus nang siya narito sa lupa, na nang siya'y naglingkod sa mga makasalanan, naroon ang mga eskriba at mga paresyo na inaakusa ang ating Panginoong Hesus kung bakit siya nakikisama sa mga makasalanan. So, paano tinugon ni Jesus? Ayan, maganda yung paano tinugon ni Jesus ang mga akusasyon ng kanyang mga kritiko? Una sa lahat, Pastor, para maintindihan natin na para namang napakasama nitong mga Pariseyo. Hindi kasi ito yung pamantayan nila. Ayan, pamantayan na if you're a Pharisee, you are a teacher or a rabbi, dapat hiwalay ka doon sa mga tagasunod mo. Nandun ka sa level na mas mataas. Ayan. Sila nandito. Huwag kang bababa masyado doon, kundi ay you will compromise your being a rabbi or a teacher. So sa kanila noon, to maintain yung status na ikaw ay tagapagturo o rabbi, dapat nandito ka. Huwag kang bababa doon sa level ng mga tao. Pero yun ay culturally, hindi yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. In-adjust niya yung kanyang sarili na imbis na yung school ang pupunta imbis na yung mga tao ang pupunta sa school, hindi, dinala ni Kristo yung school Sa mga kanila. tao. Yung ospital, dapat pupuntahan ng mga tao, dinala ni Jesus yung hospital sa kanila. Yung social welfare, dun dinala niya sa mga tao. Ito yung kaibahan ng pagtuturo ni Jesus. At tinuligsa ito ng mga Pariseyo. Now, ang tanong mo ay, paano tinugon? Kapitulo 3 hanggang 7 ng Kapitulo 15, Pastor. At sinalita niya sa kanila ang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kanyang masumpungan, at pagka nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa, at pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, na gayon ding magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Ayan, Pastor, yung akusasyon ng mga Pariseyo na nakikisama siya sa mga makasalanan at mga maralita at yung mga ketongin at outcast, tinugon niya ito sa magitan ng talinhaga. Yan. Anong talinhaga ito? 3. Sa Kapitulo 15, nariyan yung unique. Unique ito sa Gospel ni Lucas. Ang talinhaga ng nawalang tupa. Ang talinhaga ng nawalang barya o pilak. At yung isa ay ang talinhaga ng alibughang anak. Ang konteksto nitong talinhaga, na nais kong pansinin, ay bakit siya nakikisama sa mga makasalanan. Ayan. Bakit? Kasi dapat hanapin, una. Ano yung hahanapin? Yung nawala. Ano yung nawala? Una, yung tupa. Ano yung tupa? Yung tupa, ito yung hayop na pag siya'y nawala, hindi siya marunong bumalik. Dapat hanapin. Yung namang coin, yung pilak, ito pag nawala, hindi niya alam na nawala siya. Dapat mo pa rin hanapin. Pero yung alibughang anak, the prodigal son, nawala, umalis, tumalikod, pero alam niya ang bumalik at magsisi. So 3 ang grupo. May mga tao kasi na nawawala,
pero hindi nila alam kung paano bumalik. Oo, Meron naman naliligaw. yung nawala na, pero hindi nila alam na sila'y wala, nawaglit na. Ito namang isa, may mga tao na wala na sila, babalik ako, nakakapag-isip. Mabuti itong panghuli. Yung dalawa, paano? So, anong sinasabi ng Panginoon? Pupunta ako, kaya ako nakikihalubilo dahil hinahanap ko yung nawala. Napakaganda ng sagot ng ating Panginoong Hesus. Yun ang konteksto rito. Kung minsan, pinangangaral natin itong tatlong talinghaga ito, not in that context, kundi ang konteksto nito, ako'y pupunta sa lupa, hahanapin ko yung mga tao na mga nawala. Anong klase? Nawalang hindi marunong bumalik. Nawalang hindi nila alam na sila'y wala. At yung nawala na marunong bumalik. Pero naroon ako, hinihintay ko ang kanyang muling pagbabalik. Pero ang pinakamahirap minsan, yung mga taong nawala, yun yung mga taong parang napakahirap mong bagayan o tanggapin sa iyong sarili. Katulad halimbawa nung paano mo matututunan na tanggapin ang isang taong iniisip mong hindi naman siya karapat-dapat sa iglesia kasi siya isang makasalanan. Ayan, Pastor. Maganda yung concept na idinidiin ng ating leksyon kasi meron tayo nung hindi siya fit. Hindi siya karapat-dapat na maging kaanib ng aming iglesia o ng ating iglesia. Kagaya ng una, mga prostitute. Oo. Abay, mahirap naman na may kaanib ka na gano'n na pinag-uusapan ng lipunan, hindi pati ang church. Pero hindi, ang ating Panginoon, welcome yung mga yon. Yung may ketong, yung may literal na may sakit, ng mga gano'n na nakakahawa. Papapasukin natin sa iglesia? Meron ba tayong ministeryo para dito? Yung mga bulag, yung mga pipi na wala naman tayong, pag nagsermon ka, meron ka ring mga signal, yung mga kung ano-ano. Dapat pinag-aaralan ito para we embrace them, tanggapin natin sila sa loob ng iglesia. Ayan. Hindi karaka-raka na pag pumunta. Paano nga naman natin ano yung blind? Wala naman tayong Bible na iaabot sa kanila pag pumasok sa church na yung braille. Dapat meron tayo noon if we are willing to serve the mga tao na nangangailangan. Dapat nakahanda rin tayo sa ganon. So the church must be ready to embrace. Kaya natin kuminsan tinatanggihan dahil hindi tayo handa. Kagaya ng isa pa, Pastor, pinag-uusapan sa loob ng iglesia, the homosexuals. Yan ang isang... Are we ready to embrace them? Oo. Are we ready to implement yung bagong aksyon ng GC na tanggapin sila sa loob ng iglesia? Bigyan ng responsibilidad as long as they are not practicing yung condemn ng banal na kasulatan. Ang mangyayari niyan, pagka ito ay dinala natin sa iglesia, pag-uusapan yan. Kaya nga kuminsan sa board, kuminsan pinagbubutuhan Kung ito ba'y magiging membro natin? Nakakahiya naman. 5 ang asawa niyan. Hindi ba? Kuminsan tayong mga pastor pati tayo kuminsan naiipit sa predicament na ano ba, aalaw ba natin ito? Pag nagbutuhan, talo tayo. Gusto nating tanggapin sila pero sabi ng mga kapatid, hindi pa tayo handa for that. So, siguro, Pastor, napagandang ibigay nating mungkahi ito sa ating iglesia na tingnan natin ano ang kalagayan ng ating komunidad. Ano ang kalagayan ng mga tao na kung saan itong mga taong nariyan sa ating palibot, yan yung mga nangangailangan. Ang iba may pangailangan pisikal. Yung binabanggit nyo kanina, katulad halimbawa ng bingi, ng pipe. Yan. So, anong ministry ang pwede nating ilapat para sa kanila? Nang kanilang madama na sila'y bahagi din ng iglesia ng ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Kaya kinakailangan maintindihan natin na aabutin ang mga taong ito. Pero dapat ang iglesia ay mayroon tayong talagang nakalaang at nakahandang ministeryo para sa kanila. Kaya nga, tingnan natin ano ang matututuhan natin mula doon sa tugon ni Jesus sa kanyang mga kritiko na siya'y nakikihalubilo at kumakain kasama ng mga makasalanan. Ayan, Pastor, hinalaw ng Panginoong Jesus ang kanyang tugon mula sa lumang tipan. Okay? Hosea, Kapitulo 6, ang talata ay 6. Ito ang ginamit ni Jesus na quoted na response na galing sa lumang tipan. Hosea. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa sa mga handog na susunugin. Ayan, narito Pastor, ang tugon ng ating Panginoon sa Mateo Kapitulo 10 ay kinote niya itong kay Prophet Oseas. Ano ang sabi niya? Sapagkat ang Diyos, ano daw ang ninanasa niya? Kaawaan. Hindi hain. Alam mo kung minsan, worship to
meron tayong yung mga naibibigay natin kung minsan ang para bagang nakakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Hindi. Ang gustong makita ng Panginoon, ina-apply ba natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na binago tayo para mahalin natin yung mga tao na mamahalin din ni Jesus kung siya'y narito sa lupa. So, kung babalik tayo sa Mateo 25, ano yung mga pangungusap doon, Pastor? Ako'y nabilanggo, ako'y nagutom, ako'y nagkasakit, ano pa? Ang tanong kailan ka nagkaganon? Ano ang sagot? Ginawa ninyo ito sa pinakamaliit sa kanila. So, Pastor, ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Inaabot ba natin ito? Hindi dahil gusto kong gawin, kundi ito ang gusto ng Panginoong gawin ko kung siya ang nangunguna at nabubuhay sa aking buhay. Kaya napakahalaga na makita natin itong bagay na ito kasi kung titingnan natin, hindi ang hain ang nais niya, kundi yung binabanggit niyo ho kanina, nakaawaan. So ang punto rito, mahalaga yung hain. Tama yun. Mahalaga Hindi natin sinasabi yun na huwag ka lang maghain. Huwag ka na siya mag-operate. maghain. Hindi yun, hindi. Oo. Huwag ka nang tumulong. Hindi. Kaya lang, nakikita ko parang wala siyang halaga kung wala ka namang wala ka naman ng espiritu ng pagkaawa doon sa iyong kapwa. Yung pagmamalasakit. Yung pagmamalasakit. Yung sinasabi natin na sense of concern. Ayan. Yung meron tayo nung nararamdaman natin na pagmamalasakit gaya ng malasakit ni Kristo sa kanila. Iba lang yung malasakit natin pero ang tinutukoy ng ating leksyon, Pastor, ay yung malasakit na kay Kristo na sana nakikita sa atin. Kaya ipinakita ng ating pong Panginoong Hesus na kung saan na kapagka hindi niya pinuntahan at nakahalubilo siya sa mga makasalanan, sino pa ang siyang maaaring umakay sa kanila gayong sila ay mga nawaglit. Kaya ito ang napakagandang halimbawa ng ministry ng Panginoon, bagamat umani ng mga kritiko sa iba't ibang mga uri ng tao katulad ng Escriba at Pariseo. Sa atin din kapanahunan, nararanasan din natin yung mga kritiko kapag tayo naglilingkod. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung nadarama natin kung ano nadarama ng mga tao at atin silang pinakikisamahan. At doon nadidevelop yung ugnayan sa isa't isa. Ngayon, dito paano naman dapat na ang kaalaman ng ating pagiging makasalanan tutulungan tayong mas maunawaan ang pangangailangan ng iba? Ayan. Ang ganda niyan, Pastor. Gusto ko yung concept na yan. Alam niyo paano naintindihan ng Panginoong Hesus yung pangangailangan ng mga tao? Babalik ako dun sa concept na yun Naintindihan niya dahil siya mismo. Alam ko meron akong book na sa aking library na yung concept na bakit nagkatawang tao ang Diyos. Cordius homo, sabi sa Latin. At merong istorya doon na hindi ko malilimutan. Isang winter time, merong yung mga fowls of the air, yung lumilipad na maraming mga ibon na tumatawid from the north to south pagka nagwi-winter na, ay nahuli ang kanilang paglapit. Umulan na ng mga yelo, Pastor. Ay tumigil sila sa isang barn at sa isang bahay na nakita nila doon sa gitna ng malawak na bukid kasi nakita nila yung ilaw. Nagbabaan yung mga ibon kasi they will freeze to death. Nagbaba at nakita nila yung ilaw, binabangga nila sa kanilang hinahampas ng kanilang mga pakpak yung salaming ng bahay. Naawa yung may-ari. Naawa. Sabi niya, paano ko kaya matutulungan ito? They will freeze to death. Mamamatay sila. Lumabas siya. At kanyang binubugaw yung mga ibon papunta sa kanyang barn. Binuksan niya yung barn. Pero natakot yung mga ibon nung siya'y lumabas. Ilang oras niyang ginagawa yon. At pagkatapos pumasok sa kanyang bahay frustrated dahil hindi siya maintindihan ng mga ibon. Alam niyo ang pumasok sa kanya, kung pwede lang akong maging kagaya nila, I will guide them to safety in the barn. Yun ang ginawa ng Panginoon. Nanaog dito to guide us to the safety place para tayo maligtas. Ito yung concept, Pastor, na dapat nating matutunan. Bakit? Ako nagkaroon ng karanasan na maging makasalanan. Ayan. Tinubos ako ng Panginoon. Salamat. Hallelujah. Hanggang doon na lang ba? Hindi. Dapat yun ang mag-motivate sa atin na napakarami pa ring makasalanan at nangangailangan ng Kristo na dapat abutin
Huwag tayong makontento, Pastor. Na dahil ligtas na ako, ligtas ang pamilya ko, we're all going to church and soon we're going to heaven. Pero ano? Ang mga nasa paligid natin, hindi natin magawa. Marami ang nawawaglis. Yung talatang 51, Kapitulo 17, Pastor. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Yan. Hindi wawalang kabuluhan ng Panginoon yun. Pag ang tao'y nagsisi, ikaw, ako, pag nagsisi tayo, mahalaga yon sa Panginoon. Gusto niyang ito, magpakumbaba tayo dahil yun dapat ang nagmo-motivate sa atin na yung ating pagiging makasalanan, Pastor, aabutin din natin na sana mas marami. Siguro napanood mo yung Schindler's List. Nung una kong mapanood yun, ako'y nagkaroon ng kaunting emotion. Doon sa end nung story na yun, di ba? Yung isang mayamang lalaki na yung mga pinapatay na mga Hudyo doon sa Germany noong mga panahong yon ay pinapasok sa chamber. Gusto niyang magligtas ng ilan sa kanila. So lahat ng mga may skills, kinuha niya sa kanyang factory dahil mayaman siya para hindi sila patayin. At the end of the war, nakalista lahat yung mga pangalan noong kanyang naligtas. Nagbigay ng tribute sa kanya. Pero umiyak siya kasi sana mas marami pa akong naligtas. Sana yun yung concept natin. Ako niligtas, pero yung iba, maraming mawawaglit. Sana sa ministeryo natin, sa ating paglilingkod, mas marami pa ang maabot para mahanda at maagaw sa apoy, ang sabi ni Judas. So kaya isang napakagandang hamon ito para sa ating lahat. Maraming mga tao ang nasa palibot natin na yan ay hindi pa nakakaalam ng Ebanghelyo. Yan yung mga sinasabi nating mga nawaglit. Subalit, paano nila matututuhang bumalik kung walang hahanap sa kanila? Nakatulad ng misyon ng Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus hindi naparito para doon sa mga matutuwid, kundi para doon sa mga nawaglit. Marami tayong kwento na mababasa dito sa ating lesson. Kaya nga, anong matututuhan natin mula sa mga aral na ito, mula sa mga kwento? Kasi idinidiin ng lesson natin ngayon, paano tayo makikihalubilo sa mga tao? Ayan, napansin natin na yung mga anak ng Diyos sa lumang tipan, pag sila'y nakihalubilo, ang problema, imbis na sila ang ma-impluensya, sila ang na-influence. Kaya yung tanong, Pastor, sa ating leksyon ay negative. Ano ang mga prinsipyo na hindi dapat natin gawin? Ayan. So maganda yon, Pastor. Ano yung mga dapat nating iwasan? Now, merong unang talata dito. Basa lang tayo ng ilan. Mahaba yung mga talata. Dito sa 1 Juan 2:16, Pastor. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapaluluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ayan. Now, parang contradictory ito, Pastor. Kasi, now, si Juan din ang nagsulat nito, ha? Doon sa tala niya, for God so loved the world. Di ba? John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Pero dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Parang may kontra. Sabi niya, for God so loved the world. Minahal ng Diyos ang mundo. Pero tayo, binabawalan na huwag mahalin ang mundo. Yan. Doon sa 1:3:16, ang tinutukoy doon, hindi yung ating planeta at ang environment at kung ano. Ang tinutukoy doon, yung mga tao na nakatira dito. Yan. Yun yung world. Opo. Pero dito sa 1 Juan, ang tinutukoy dito, Pastor, ay yung mga gawa na mali ng mga tao na naapektuhan ng kasalanan. Ano yung mga yon? May 3 yung bagay na binanggit doon. Masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Ito yung 3 areas na tinutokso tayo ng kaaway. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ang sabi doon. Ito yung mga dapat iwasan. So, dito sa talatang ito, Pastor, ay maliwanag na merong mga bagay na hindi dapat natin gawin kung tayo ay nakikisalamuha sa mga tao. Unang-una, huwag tayong makibahagi sa kanilang paraan ng yung mga gawi nila na mali. Hindi lahat naman ay mali. Kaya pagkatapos ng trabaho, halika, kapitbahay, inuman muna.
ikaw naman, sasama ka. O kaya, bigla na lang magtotong-it o kung ano pang gagawin doon sa palibot. Di ba? Pagka kahit may patay or what, di man nakikisama, pupunta tayo. Pero hindi tayo makikibahagi doon. Dadalaw Sa mga tayo maling sa mga... ginagawa nila. Yung mga maling gawa ay wag nating gawin. Kasi po, ang mga, kung pag-aaralan natin kung bakit ba nakukuha ng mga politiko yung mga tao, kapag ka pumunta siya para Pag tagay tagay siya, sabi rin, nararamdaman nila na, kaano namin to. Oo. Pero hindi ganoon eh. Ang dapat ay ipakita mo yung paraan ng tamang pamumuhay. Di kung bibigyan ka ng galon, ay regaluhan mo ng wealth. Di ba? Bigyan mo ng yung ito yung masustansya ito para sa kalusugan. Hindi ito nakakasira. Ito ang prinsipyo na nais nating ibigay sa kanila. So meron tayong yung tinatawag nating substitute doon sa gawi na kanilang ginagawa. Ang tanong ko minsan, we are caught unaware na, wala naman akong isa-substitute dito sa activity ito na kanilang ginagawa. Kaya prejudice sila sa atin. Bawal tayo ng bawal. Anong ipapalit? Meron ba tayong substitute na ibibigay sa kanilang maling gawi na dapat na matutunan nila? Ikalawa, Pastor, ay yung wag tayong ma-impress. Alam mo, minsan impress tayo na yumayaman yung masasama. Kung minsan naman ka talaga nakakaingit din, hindi ba? Yung pala, nalaman natin, bakit ang yaman ng kapitbahay natin? Ayun pala, drug lord. O yung pala, may mga illegal na mga ginagawa. Nai-impress ba tayo? Naiinggit ba tayo? Wag. At ang huli, ang sabi ng ating leksyon ay, wag tayong magkaroon ng puso na na open sa kanilang mga maling kostumbre at tradisyon. Yan. So, pagka ito, babantayan natin itong mga ito. O kunwari, kagaya sa amin doon sa aming community, sabi ni Mrs. kahapon sa akin ay, kakandidato ka ba? Sabi ko, hindi ako kakandidato doon sa Homeowners Association. Kasi kinukumbinsi nila ako. Sabi niya, dapat may Adventist na pumasok kasi lahat kami doon sa subdivision ay pinipilit na magpiesta, magprosesyon, at kung ano-ano pang mga activities nila. Sabi ko, maglagay tayo ng mga Adventist dyan na mga kasama natin na mai-impluensyahan sila ng tama. Ultimong bulletin board ay pinag-aawayan. Yung daw ay kanila para sa worship, lamang nila sa church nila. Pero sabi natin gawin natin ng maganda para hindi ito nami-misunderstood. Ayan. So, meron tayong paraan na pwede nilang ma-adapt na mas maganda kaysa dun sa kanilang ginagawa. Hindi yung customary nila tradisyon ang ating tatanggapin at silang mga impluensya sa atin. Ano po yung mga bagay na ayon sa pagkakatawag sa atin na naabutin natin yung iba na hindi tayo mapapalayo katulad ng binabanggit natin kanina. Ano naman yung mga bagay na gagawin natin? Ayan, sa Pilipos Pilipos 2, Pastor, magandang basahin natin ang prinsipyo ng Biblia tungkol dito. Pilipos 2, 13 hanggang 15. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Ang ganda ng pagsasalarawan ni Pablo. Nasaan tayo? We are living in a dark and troubled world. Yan. Ano daw yung pagkasabi doon? Mga nanirahan tayo sa liko at masamang sanlibutan. Yung lipo ng ginagalawan natin. Diba? Kung minsan, alam mo yung kapitbahay mo pala ay, minsan nagbibiro ako sa misis ko, sabi ko, sino kaya yung bagong lipat dyan? Ay, baka yan ay kabit nung mayamang na may kotse dyan. Ay, yung pala yung totoo. Hindi ako pero ang ibig sabihin, hindi na kahit na gano'n, na sila ay gano'n, hindi natin sila aabutan. Ay, ako nilalapitan ko nakikipagkaibigan ako At pagka, minsan mayroong lumapit sa akin na kapitbahay na gano'n, ay biglang inalta presyon, nag-iisa siya doon. Ay, kinakailangan pumunta kami. Sabi ko, tinawagan ko yung aming kapitbahay na engineer sa AUP. Sabi ko ay puntahan natin, bumili ka ng gamot at ating bigyan ng first aid. Yung bang mga ganung mga klase ng tao, lalayuan natin. Pastor, ang unang-una, maging liwanag tayo sa kanilang kalagitnaan. Ayan. Huwag tayo yung mai-impluensyahan. So, ang tanong ay paano natin naabutin ito na hindi tayo mahuhulog? Unang-una, ay bantayan din natin yung ating mga sarili. Baka mamaya naman ay kaya nga yung concept sa Hebrews na drifting away. Baka tayo inaanod na. Papunta na doon sa malalim na dako. Papalayo na tayo. Papalayo na
sa Panginoon. Dahil dito sa mga gusto natin silang i-reach, pero tayo naman ang naanod na. Ay, wag ganon, Pastor. Yeah. So napakahalaga na pananganan nating mainam yung sinabi ng Panginoong Hesus, maging liwanag tayo sa mga hintil. Kaya nga itong ating iglesia, kung bakit ito itinatag, ay upang maging impluensya ng mga tao na nakapalibot dito. Pero tingnan natin ang isang napakagandang ilustrasyon kung paano natin mai-evaluate ang katayuan ng ating iglesia na binanggit nitong si Robert Linticum sa kanyang aklat na Empowering the Poor. So, Ayan, gusto natin, Pastor. magandang talakayin natin. Dito binanggit, may tatlong klasing mga iglesia. Ayan. Kung ang pinag-uusapan ay yung ministering to the needs of the world. Unang-una, yung iglesia na nasa syudad, in the city. Ayan. Ano ito? Serving lamang yung kanilang mga membro. So, ang pinaglilingkurad nasa membro lang lang. nila, mga membro lang. Wala akong pakialam dyan sa mga hindi kaanib ng iglesia. Yan. Dapat ay yung mga nasa loob ng iglesia, inaalagaan ko. Dinadalaw ko yung mga may sakit, yung mga nagugutom, pinakakain ko, yung mga balo, tinutulungan ko, yung walang trabaho, binibigyan ko ng trabaho. Yun ang kanilang ginagawa within the church bound only. Ang isa sa malaking problema paminsan, yung mga miyembro doon sa church na yon ay galing doon sa malalayong lugar. So wala doon mismo sa community na yon. Ngayon, ang tanong, itong iglesyang ito, ano kaya ang mangyayari pagka ito'y nawala doon sa community? Ayun, ang problema, Pastor, ay napapabayaan, naiiwan. Pagka naiwanan yung mga yon, ay wala na. Yung continuation ng ministry ay wala na. So babantayan natin na itong ganito, hindi natin sinasabang mali na tayo'y mag-minister sa mga kaanib ng iglesia. Hindi. Unang-unang, sabi nga doon sa Galatia sa 8:10. Basahin mo, Pastor. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa Sa pananampalataya. pananampalataya. O, napakalinaw. So, sino ang una nating tutulungan? Baka naman tayo minister ng minister sa iba, ay nakaligtaan natin yung ating mismong mga kaanib sa iglesia na maralita, nagdarahop, ay hindi Mahalaga natin din. sila. So, hindi natin sinasabing mali ito. Oo, mali So, yan. yung unang church, tama yun, pero kulang. Ikalawang church ay yung church to the city. Ang iglesia sa mga syudad. Ano yan? Ano ito? Ito yung iglesia na wala silang konsultasyon sa pangangailangan ng iba. Ayan, ng mga nasa paligid. Tumutulong sila. Pag nakaisip na, okay, Christmas ngayon, anong gagawin natin? Magdi-distribute tayo ng gift. Di ba? Ganun lang. Karamihan ng churches natin ganun eh. Pero hindi nila tinignan at pinag-aralan yung pangangailangan ng komunidad. Oo. Yan. So, anong klase? O nga, tumutulong nga sila sa komunidad based on what they want to do to the community. Ayan. So, mahirap yan, Pastor. Oo nga, appreciating din, anong kailangan nila? Sige, regalo. Nagbigay tayo ng sports fest. Nagbigay din tayo ng bolat ring. Ganyan ang mga outreach na ginagawa eh. Oo, magbigay tayo ng mga sapatos sa mga mahihirap. Actually, yung pinamimigay mo ay hindi naman nila kailangan minsan, pero dahil binibigay mo, tinatanggap na rin. Yun nga lang, hindi nagkakaroon ng tinatawag nating pagkakaiba. Yung bang making difference. Yan. Namigay ng bag at saka school supply. Ang mga bata hindi naman nag-aaral. Ay, may mahirap yun. Di ba? Sa TV, tuwan-tuwa tayo, namigay. Pero is it the need of the community? Ayan. Ang huli. And I think that's the goal. Hindi ko sinasabi na mali yung dalawa. Okay? Paraan pa rin yun. At karamihan ng ating iglesia nandun sa level na yun, Pastor. Ang ikatlo ay yung iglesia with the city. Ano yun? Ang iglesia na nakistahang kasama ng the people mingle with the people of the community. Nakisama sila doon, nakistruggle sila doon sa pangangailangan ng mga tao. Ayan. Kung ano yung kailangan, nabaha sila, anong kailangan? Ayan, kung minsan, isa pang bagay, nung ako'y pastor, panay ang baha. Ay, anong nangyayari? Pagka dumating ang relief, tayo ang unang kumukuha ng kailangan, tinatabi na Yung natin. kailangan natin. Yung sinasatabi, ay magaganda itong mga bagong ito, galing Japan. When that is intended for what? Sa mga taong dapat tulungan sa labas ng iglesia. Ay, bantayan natin na hindi tayo matuksong ganun, Pastor. Baka naman, ako muna. Kami muna ang bibigyan. Pinalitan. Meron akong iglesia na, nung pumunta ako, nagdala ko ng 3 bale ng mga relief goods.
Abay, nakita ko nung magdi-distribute na kami, ay local naman na yung idinidistribute. Pinalitan nila nung kanilang mga sariling damit. Abay, hindi po tama yan. Yung para sa mga nasalanta, ibibigay natin dahil yon ang mas tamang gawin. Kaya nga, tingnan natin ang kalagayan ng ating iglesia ngayon. Nasaan tayo doon sa tatlo? Naroon ba tayo sa church in the city, church to the city, o church with the city? Mga kaibigan at mga kasama naming nag-aaral, itong iglesia kasama ang syudad ay nagpapakita ho ng isang magandang ugnayang na itatatag sa kanyang komunidad. Ito ho yung pinupuntahan yung mga tao, inaalam ang kanilang pangangailangan, at dala yung pangangailangan nila na pinag-uusapan sa kanilang iglesia upang tugunan yung kanilang pangangailangan. Nakita ko po, Pastor, kung bakit ito ay inilalarawan sa lesson natin ngayon dahil gusto ho nating maging matatag yung mithiin ng church kung bakit siya nasa community. Kung ang iglesia ho hindi nararamdaman ng komunidad, Yan, tama yun, Pastor. pag nawala yung iglesyang yan, Oo. ay walang nangyari. Ayan. Hahanapin ba tayo? Iyon ang test eh. Yun ang acid test. Hahanapin ba tayo ng mga tao na hindi natin kapanampalataya sa kinalalagyan natin kung tayo'y nawala? Kasi ang tinutukoy na church dito ay hindi yung building. Yeah. Yan. Kundi ang hinahanap nila, yung mga kaanib nitong iglesyang ito, ang ating Adventist Church, hahanapin ba ng mga tao, kayo, ako, pag tayo'y nawala? Yan. Did they feel na tayo'y mahalaga sa kanila dahil tinugunan natin, hindi lang yung pangangailangan nila, kundi yung above all, na ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Yan ang isang napakagandang pag-aralan natin, hilingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayo kung paano natin matutuklasan ang kahalagahan ng gawain ng iglesia para sa komunidad. Dahil kung halimbawang hindi tayo lalapit sa komunidad at mananatili tayong inihiwalay natin ang ating sarili sa kanila, alam ho ninyo, ito ho ay anyo ng pagtalikod. Ayan, Pastor, napakaganda ng concept na yan ng ating leksyon. Ang isolation. Yung tayo ay hindi nakikisalamuha sa kanila, kasi mingling yung topic natin, ay anyo ng pagtalikod. Ayan. Ang pagtalikod po ay isang kasalanan sa Panginoon. Yan. Ang pagtalikod ay hindi lang tinalikuran yung mga tamang aral, hindi lang tinalikuran ng Panginoon. Ito yung tinatawag doon sa Apokalipsa, lost your first love. Nawala ang iyong unang pag-ibig. At ano yung unang pag-ibig? Kung ako'y inyong iniibig, anong sabi ng Panginoon? Gagawin ninyo ang aking kalooban at bahagi ng kanyang kalooban yung magministeryo sa mga pangailangan ng ating mga kapwa sa kapaligiran. Oh, yan, sarap pang talakayin pa yung maraming mga bagay dito. Subalit, wala na tayong panahon, Pastor. Pero ganun pa man, kami nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat at tinawag nyo kami na maging ilaw ng mga hintil, maging liwanag sa mga taong nawaglit at madala namin sila sa inyo sa pamamagitan ng aming pakikisalamuha. Nawa sana'y magampanan namin ang mga tungkuling ito na siyang pinagkatiwala niyo sa amin. At kung darating na ang Panginoong Hesus, kaming lahat ay sasalubong at tatawagin ninyo na mga tapat na gumawa sa inyong banal na gawain. Pagpalain ng lahat ng mga kasama naming sumusubaybay sa pag-aaral na ito, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa inyong pakikisama. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Ilyoma nagsasabing masaganang pamumuhay sa inyong lahat.